Ang programang ito ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, may napataang malakas na lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ilang residente dahil sa lindol, patay. Bagyong Amang tumama sa Zamboanga Peninsula at ilang mga eskwelahan ay napituhan dahil sa baha. It's February 2, 2023, Thursday. Good afternoon. This is Quinto Optimata. And this is Arisa Tiano. And you are watching Pinas Daily Newscast. Isang nakamamatay na 7.2 malusog na lindol ang tumama sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Isa na dyan ang Metro Manila. Yan ay tinutukan ni Freya Harapan. Freya? Yes, Irisa, no? May tumamang ng lindol na may 7.2 magnitude at may intensity of 5. Halos hindi bababa sa 100 pamilya ang naapektuhan dito sa Metro Manila dahil sa lindol na ito. May na-report din na 10 taong patay matapos magapulan ng lupa sa landslide at may 60 tao ang nasugatan o nasaktan. Magandang umaga po, ma'am. So, kumusta na po kayo, yung pamilya niyo? Yun na nga po, ma'am. Sobrang napiktuhan po talaga kami dahil sa malakas na lindol na ito. Ay yung mga bahay ay nasira dahil napakalakas po talaga ng lindol. Naawa na ako sa aking pamilya. Wala pang Yun na nga po mga kababayan, marami talagang napiksala dahil sa malakas na lindol na ito. Narito po kasama natin ngayon si Kapitan Vince. Kapitan Vince, ano na po ginagawang action niya sa pangyayaring ito? At sa ngayon, namimigay muna kami ng mga pagkain sa mga pamilya at mamaya ay dadalhin namin sila sa evacuation center para doon muna sila matutulog. Yun lang po ang ulat galing dito. Freya Harapan, reporting. Maraming salamat, Freya. Isa na ang barangay Pugunsili Aguilar, Pangasinan na naapektuhan dahil sa lindol. Shane, please give us an update. Maraming mga buildings na nagsibagsakan at kalsadang nakrak dahil nga sa lindol na ito. At marami ring naitalang landslide na nangyari dito sa barangay Pugunsili. May isa na sa gawa ng mga aksyon ang mga opisyal dito sa Pangasinan. At yan ang ulat galing dito sa balik sa inyo dyan, Queenie. Maraming salamat, Shane. Bagyong Amang tumama sa Zamboanga Peninsula. Ibabalita namin yan sa pagbabalik ng Pinas Daily Newscast. Pregnancy test. Babe, I'm pregnant. How did it happen? I'm not ready for the day. What do you want me to do? Teenage pregnancy is one of the major problems in this society. Be aware, be prepared, and be educated. These reminders brought to you by TEPED and this station. Nagbabalik ang Pinas Daily Newscast. Bagyong Amang tumama sa Zamboanga Peninsula. Ilang barangay na bahaan at maraming eskwelahan ang naapektuhan dahil dito. Nakatutok live si Casey Nicole. Casey, kamusta na ang sitwasyon sa mga lugar na napuntahan mo? Irisa, isinasa ilalim na sa state of calamity ang buong Mindanao at maging po ang Zamboanga City. Ang napasok natin ang Barangay Ilaya sa Zamboanga del Norte kung saan maraming paaralan na punong-puno ng putik dahil sa baha. Ilan sa mga ito ang Ilaya Elementary School. So kasama po natin ngayon ang isa sa mga guro ng paaralan. Ma'am, kamusta na po ang mga classroom niyo? Ma'am, basa-basa pa rin ang mga libro at ilang mga papeles at puno-puno pa rin ng putik ang mga classrooms natin. Kaya kailangan namin ng tulong ng mga magulang ng mga estudyante namin para mapadali ang paglilinis. At
Churi ma'am, kababahan ng Quito nung isang araw at ngayon umulit din. Maraming salamat po, Ma'am Princess. Ito, may ilang estudyanteng pumupunta dito upang tumulong kasama na silang tatlo. Gaano ba kasakit na yung classroom nyo ay nabaha at basang-basa lahat ng libro? Sobrang masakit po sa amin, ma'am. Siyempre, dito kami nag-aaral, tapos binaha pa, di ba? Oo nga po. Taas po nandito kami para tumulong sa paglilinis para mapabilis po. Maraming salamat sa inyo. Yun na nga po ang ulat galing dito sa Barangay Ilaya, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Balik sa inyo dyan, Irisa. Maraming salamat, Stacy. Ngayon, mag-uulat sa panahon para bukas kasama si Miss Junarton. Magandang hapon. At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa silangan ng Visayas. Muli itong nakita mula sa layo 630 km silangan ng Eastern Samar. Nadudulot ng pagulan ang trough extension ng low pressure area sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Binabantayan din ng pag-asa ang Typhoon Jebi na nasa 2,700 km silangan ng extreme northern Luzon. Malayo pa ito at mababa ang tsansang tatama ito sa bansa. Inaasahan kasing liliko ito patungong Japan. Yan ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan ang buhay ay weather lang. At ngayon, samahan naman natin si Kimberly sa mga fun facts niya. Did you know that the largest recorded earthquake in the world was a magnitude 9.5 in Chile on May 22, 1960? And did you know moonquakes or the earthquakes on the moon do occur? But they happen less frequently and have a smaller magnitudes than earthquakes on the earth. Reminders, if there is an earthquake, be prepared for the aftershocks and follow the precautionary measures before, during, and after. That's all for today's fun facts. Ako si Kimberly at nagsasabing importante ang may alam. Maraming salamat, Kim. At abangan, meron kang meteoroid na napulot sa Davao City. At NASA, may binabantaan yan daw na asteroid na posibleng papasok o tatama sa planetang Earth. Yan ang ibang pagbalita sa pagbabalik ng Pinas Daily Newscast. Daddy, can we live without water, air, and trees? Of course not. Why? No, Dad, I'm just curious why people keep on polluting the environment. So child, don't do this thing, okay? Okay, Daddy. Stop polluting. Start caring. A friendly reminder are in this. Nagbabalik ang Pinas Daily Newscast. Samahan natin si Miss Junior sa latest na balita. Miss. Makaabot sa outer space ang isang prime green comet sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 50,000 taon. Ayon sa opisyal ng National Aeronautics Space Administration o NASA, unang nakitang icy visitor March 2022. Habang nasa loob pa ng orbit ng Jupiter, maaaring makita ang green comet sa pamamagitan ng binoculars. Bilang isang maliit na green glow sa mga nasa Northern Hemisphere simula araw ng Webes, February 12, 2023.
Magiging pinakamalapit naman ito sa mundo sa February 2, 2023 ayon sa mga scientists. Yan ang latest na balita. Sa araw na ito, ako si Vince Junard, nagbabalita. So, abangan natin mga kababayan. Huwag niyong kalimutan, baka may schedule green comment. Hirang tayo makakita sa buhay nito. At ito, may meteoroid na napulot sa Davao City. Check your internet connection and try again. Kasama si Ate Kim, ano na? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Kim na nagbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mabilis na umusok ang balita sa Davao City na mayroon daw itong napulot na meteoroid na posibleng nagkakahalaga ng milyong piso. Hulog na ba ito ng langit? Taong 2007 sa Ilog sa Toril, Davao City, may napulit si Nicole na bato. Halos laki ito ng kamao. Hindi ito tinatawag ng apoy. Hindi ito tinatawag ng bahay. Ang hinara ni Nicole, isa itong meteoroid. Ate Kim, ano po bang kitang meteoroid at meteoroid? Ate Kim, ano na? Ate Kim, Ano na? Tinatawag itong meteoroids kung ito ay nasa outer space. Meteors naman kung papasok sa Earth's atmosphere. At meteorites kung ito ay naglanding sa lupa. At yan ang bagong trivia natin ngayon. Ako, si Ate Kim, nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. At yan ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Ito ang Pinas Daily Newscast. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang ang hatid namin. Stay safe and be ready sa mga dahigang darating pa sa buhay niyo. Kami ay naglilingkod saan man sa mundo. Ako, si Queenie of